Also, happy feast day to Don Bosco High School. Mga kaibigan natin sa mga Don Bosco High School. And today is their feast. Greet nyo sila, mga kasama natin doon. And si Don Bosco, lumaki siyang mahirap. No? Kaya nung naging pari siya, tinulungan niya talaga yung mga young people. Kasi lalo na yung mga poor nung panahon na yon. And he was considered a miracle worker kasi yung passion niya sa pagmi-mission niya sa mga young people, grabe. I think there's even one story that he only sleeps at least 3 hours a week, no? Dahil sa trabaho niya para sa mga young people. Kaya nga akala nila si Raulo na siya eh. So siniraan siya sa kanyang kongregasyon, and nung pina-check nila naman siya, perfectly normal naman siya. Yung mga sumisira sa kanya, yun yung may sira. Nung chinek nila, sila pala yung may topak. No? Kaya, so yan si Don Bosco, sabi niya sa mga kabataan, maglaro kayo, you play, you study, you run, you jump, you dance, you sing. Gawin nyo lahat ng mga pwede nyong gawin. Isa lang ang huwag nyong gagawin, magkasala. Except sin, sabi niya. Kaya gawin niyo lahat ng gusto niyong gawin. Pwede. But huwag kayong magkasala. So ito si Don Bosco. And he mentored his young people, no? And there were saints na mga bata pa, naging saint na. Isa sa mga very prominent na mga naging saints na alaga niya, si Saint Dominic Savio. Si Dominic Savio passed away at an early age, around 13 or 14 years old. But young as he is, through the mentorship of Don Bosco, he had three convictions in life. Kumbaga may prinsipyo sa buhay. Sabi niya sa kanyang sarili, ang prinsipyo niya, first, I will make Jesus and Mary my close friends. Si Jesus and Mary ang best friends niya. Second, he will frequent the sacrament of confession at saka yung sacrament of the Eucharist. Lagi siyang magko-communion. Yun. Ang pangatlo, death rather than sin. Sabi niya, mamatay na ako kaysa magkasala pa ako. Yan ang kanyang principle sa buhay. Kaya maybe the Lord has loved Dominic Savio so much that he took him at an early age. So, may mga ibang saints pa na mga young people na alaga ni Don Bosco. At saka, this saint, si Don Bosco, meron siyang paboritong santo, si Saint Francis de Sales. Kaya nagtayo siya ng society ng mga pari, ng mga Salesians, ang tawag doon, Salesians. And he's into the media. Parang breves din si Don Bosco. The arts and the Christian life, sabi doon, no? And he defended the Christian faith so much. At kaya sa atin ngayon, in the spirit of Don Bosco, kasi si Don Bosco isa sa mga patron saints ng mga young people, ng youth. Kaya tayo ngayon, how do we respond to this call in the spirit of Saint John Don Bosco? Let us use the technology of today for the greater glory of God. Lagi tayong nasa internet, no? May FB kayo, may email kayo, may website kayo, may blogspot kayo, ang dami niyong communication sa internet. How are we using the technology for the greater glory of God? Diba? Marami tayong ginagawa sa internet na puro kalokohan lang. No? Pinapadala natin ng mga message mga kaibigan natin. Usually, wala lang. If you read it, useless words lang yung mga pinapadala actually natin eh. So, being brave, you come out as a brave and ilabas natin yung spirituality of encouragement. Encourage natin mga young people. Kasi mga young people ngayon, madaling ma-discourage, madaling ma-broken, madaling mawalan ng loob. Diba? Kaya, munting problema lang sa bahay or sa relationships, halos gusto nang tumalon sa Cannon Road. Parang ganun ang gusto nang gawin sa buhay nila. Pero hindi yun ang point eh. The point is, God wants to use us. Si Lord, ang tawag kay Lord, the wounded healer. No? In the brokenness of Jesus because of the sins of man, comes healing.
Sa atin din, as we follow the wounded healer, we are also broken. But sabi nga nila, the best healers in the world are the broken people. Because you have been there. You know the feelings of those who are broken. So, why not encourage them? Diba? Si Don Bosco, kaya ganun, great encourager si Don Bosco kasi pinagdaanan niya yung hirap sa buhay. So, tayo din. And let us maximize the use of technology. Yung mga talents ninyo, gagaling nyo kumanta. Hopefully, your songs will encourage the others. Don't sing songs na trash lang. Ang daming trash songs ang mundo. And sometimes we even share these trash songs to our friends. Even to the Brebs. Sana sa Brebs, lagyan natin ng bakod ng Brebs. Pagdating sa Brebs, CCM tayo strictly. Let's not talk about secular songs dito sa Brebs. If we talk about it, sabihin natin, itong kanta nito, pangit to. No? It's not worth sharing. I-share natin yung CCM. Kasi yun tayo eh. If the secular world is sharing to us these secular songs, di tayo yung ine-evangelize nila. Kasi gusto din natin eh. Kasi alam niyo yung sa mundo, appealing kasi yan eh. Yung mundo appeals to the flesh. Remember that. Kaya gusto natin. Bakit kaya? But the songs of the Spirit appeals to the Spirit. So since it is our world, it is our culture, then let us be the one to bring them to this world of CCM. Tapos yung mga sayaw natin, magagaling kayo sumayaw. I think use these talents to bring souls to Christ. Diba? Oh, kung kayo machika kayo, madadaldal kayo, di kayo mapigil, siguro mas magandang pag-usapan natin is words of encouragement and bring them to Christ. Gamitin natin to. No? Kaya nakakatuwa, tulad ngayon sa best pers natin. Dati, kakalog-kalog lang tayo. Ngayon, medyo nagsisiksikan na tayo. Maganda yung ganon, di ba? Hopefully, others will really fill in this room. Hopefully. Kasi noon, alam niyo yung Brebs, pag nag-adore dito, hindi kasya. Alam niyo yung pagko-cross legs noon, wala pa tong bakal na to. Yung cross legs ng mga Brebs, kasi hindi tayo gumagamit ng upuan dito, hanggang dito. Di ka makakadaan. Tapos yung mga late, pinamakakapasok. Kaya nga, bring every soul to Christ the King tayo. Ito yung call. Yung mga saints na nire-recall natin yung buhay nila. We are not just recalling that they live sometime in this world. No. We recall their good deeds, how they did it before. If it happened before through the grace of God, it will happen today. Lalo pa ngayon. Kaya nga, we are wanting of heroes and saints. Wala pa. Hopefully, meron na. No? And hindi lang nag-iisa. Sana 2, 3, corporate. Sa Brebs, yun ang call natin. Kaya nga, we are inspired by some of our friends, yung mga pinagdadasal natin mga pare. Sila mismo, nag-encourage sila ng young people na sumali particularly sa Brebs. Sila mismo yung nag-bring every soul to Christ the King. Pinapadala nila sa Brebs. Kaya kung nasa Brebs tayo, let us build a community sa Brebs. Let us not fragment it in a way na ang magkakakilala lang ang nag-uusap. Try breaking through. No? Kaya yung recalling din sa Brebs noon, pag Sunday community, ang Brebs bawal magsama-sama yung magkakaibigan. Ang dapat kasama mo yung hindi mo kaibigan, yung hindi mo kakilala. Kailangan mo siyang kaibiganin, kakilalanin. Yun. Kaya this spirit, let us nurture. Hindi madali, no? Pero once you are here, please talk about Jesus. Talk about your life, your spiritual walk in the Lord. Talk about your faith. Kasi ito yung environment na gusto nating buuin dito. Kapag meron tayong mga useless words, useless talks, ilabas muna natin dito. Kasi sa Brebs, nothing but the best for God. Ngayon, kung meron kayong problema, mabigat na problema, hindi masasagot ng kaibigan nyo, approach the leaders. Approach the mentors. Approach me, approach Ate Chachi, yung ibang leaders na pwedeng makatulong sa problema ninyo. Baka yung problema nyo na i-share nyo sa isang tao na confidential, naikalat pa.
Diba? Lalong nawalan siya ng believe sa inyo or sa breves. Kaya, pagdating sa breves, let us extol the virtues. Pataasin natin yung virtues which seemingly has been watered down. Nawa-watered down yon. Dito, pagdating dito, be the best you can. Because God expects it. Because God gave His best for us, who is His Son, Jesus Christ. Amen.